Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright, ito nga pag-usapan nga natin about nga dito sa mga bagong issue na naman natin napanood at nakita sa social media. Ito nga unahin natin to, ito. Yan. Pres Marcos nagsinungaling sa SONA ukol sa flood control project ayon nga sa grupo. Anong grupo yun? Hindi ko alam kung anong grupo yun. Basta yun nga yung nasa balita, diba? Ayun nga dito sa balita ng News 5. Yan, nakita nyo naman. Galing sa News 5. Hindi ko galing sa akin yan, ha? Ito nga si PBBM. Nagsinungaling. Nagsinungaling nga daw sa SONA. Ukol nga dito sa flood control. At panoorin natin yung video. Ito, yan. Ayan, panoorin nun natin ito. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Dito natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Yun ang sabi ni PBBM, di ba? Yung flood control nga daw, ang nangyari, may tawag na ito yung, di ba? Sinasabi na meron nga daw 5,500 na flood control. Ano nangyari? Bakit nilubog ang buong Metro Manila? Naku po, yari tayo dyan. Diba? Ito mahirap dyan eh. Ito yung mahirap dyan. Diba? Yung 5,500. Ano po yun? Budol na naman. Ito, panoorin natin. Ito. Sir, how about the flood control project? Kumusta po yung situation? I don't think we can really talk about that now. What we need to talk about is how to bring help to the people who are in trouble. Sir, you want... Putik na yan, no? Hindi na malaman yung about nga dyan sa flood control. Ano nangyari? Pero sa SONA, binanggit na yun. Malinaw na malinaw, di ba? May video nga pinakita natin. Di ba? At nakakapagtaka ho dito, di ba? Bakit ito binaha ng ganun, di ba? Yung buong Metro Manila. Kasi samantalang ipinagyayabang ni, di ba, nito ni Marcos Jr., ni PBBM, na 5,500. Di ba? 5,500 yung, yung pinagawa daw na na flood control. Ang masakit doon ito mga kababayan, meron hong budget to yan taon-taon. At hindi ho yan basta-basta na binadget na ng malaking budget to yan. Ano nilalagay dyan? I think nasa nasa 2 bilyon ang pera niyan. Para, di ba, asikasuhin yan, ayusin. Tapos sa bandang huli, naghahanap sila na masisisi. Ayan o. Kitang-kita, ayan o. Senators blame Manila Bay for reclamation for flooding. Bakit sisisihin yung Manila Bay? Dati namang nagbabaha na. Nung time na, di ba yung reclamation niya sa may niligay naman ng mga daanan lalabasan ng tubig. Alam ko yan, syempre taga Maynila ako eh. Di ba? Ito yung bagay na hindi natin naiintindihan. Kada taon-taon na lang ho tayong binabaha, di ba? Tapos binabudgetan.
galing mo sa binabayaran natin tax. Ang masakit dito, mga kababayan, yung perang ginagastos nila, parang walang pinupuntahan. Saan napupunta yung budget? Diba, kagaya nyo sa DPWH, sa MMDA, lahat po yan may budget. Tapos, kung titignan ninyo, di ba, yung nakarang balita nga, yung ginawa nilang yung sa EDSA, sa PW, para sa PWD, di ba, yung rampa? Oh, hindi naman pala mapapakinabangan. Nag-aksela ng pera. Hindi naman ho sa sariling bulsa nila galing yon, kundi ho sa binabayaran natin tax. At wala ho silang karapatan na di ba, magreklamo dahil kasi kung di ko natin sila babatikusin, aba, kayo ho yung nandyan sa gobyerno, kayo yung gumagastos ng pera ng taong bayan. Tapos ano ho nangyayari? Oh, di ba, balik tayo dito sa issue. Dito sa flood control na yan. Taon-taon na lang ho nangyayari yan. Ang masakit ho nito, bakit wala akong magandang solusyon? Bakit ho laging ganun pagka binaba, hindi ho tayo ready? Yan yung bagay na ang masakit pa nito, di ba? Yung bagyo nakikita yan sa weather forecast di ba? Malayo pala nakikita na yan. Kung papasok na sa area responsibility. Nakikita na yan Noong mga nakarang administrasyon kay Pangulong Duterte, di ba? Napaghahandaan na yan bago pumasok Ang masakit po nito, mga kababayan, bakit hindi ko natin napaghahandaan ng ating gobyerno, ng ating local government? Di ba? Yung mga lokal na gobyerno. Kasi kaliwat kanan, yung nakikita natin, di ba? Aminin man natin o hindi, kaliwat kanan yung ginagawang kalsada. Yung sira, hindi inaayos. Tapos yung gawa, di ba, yung maayos, yun yung sisirain nila. Kasi pera-pera di ba? Kada may project, meron pondo. Yung pondo na yun, laging yung pondo nakalaan taon-taon, lalo-lalo na pag mag-e-eleksyon. Napansin nyo, kada mag-e-eleksyon, kaliwat kanan yung binabakbak na kalsada. Hindi mo natin inaano yung sa pero yun yung nakikita natin taon-taon. Oo, bilang di ba, mamamayan, may pagkukulang din yung mga tao na alam ho natin yan, na responsibilidad din ho natin yan bilang mamamayan na magtapon tayo ng maayos ng basura, hindi kung saan lang. Nagigets nyo? Pero ang malaking tanong, bakit ho tayo binabaha ng ganito? Yun yung bagay na laki-laki ho ng pondo natin. Ang nakakapagtaka ho dito kasi, di ba, taon-taon. Tapos, ang hirap po sabihin pero ang dami pa rin yung nakatira sa mga estero. Tapos sasabihin nila, maayos yung, di ba, yung sa mga survey na ginagawa, na maraming Pilipino. Maganda, nagiging maayos daw ang buhay. Nagbibigay ng pabahay. Pero ang dami pa rin nakatira sa lansangan tsaka sa mga estero. Sa tabing dagat. Yan yung bagay na hindi natin na napapansin, di ba? Paulit-ulit tapos sa bandang uli. Lahat sila ngayon nagbibida-bida. Kasi mag-e-eleksyon.
Ewan ko mga kababayan ha, pero para sa akin, ang labo ho ng ano natin, ang sistema ng gobyerno natin. Kung titignan ho natin yung bagay-bagay na tapos sa bandang uli, ang sisisihin nila yung reclamation sa buti nga nalinis yung Manila Bay eh. Naging maayos, naging maaliwalas, naging kaaya-aya sa mata ng iba eh. Nagiging tourist attraction eh. Tapos sisisihin yung Manila Bay. Samantalang, nung panahon na wala pang bagyo, ang tanong, saan sila nakatuon? Tapos kayo, puro daldal. Ewan ko ba? Right? So ito naman yung kay BP Inday, no? Yung pagpunta niya nga daw sa Germany. Napaka big deal ho nito sa marami, mga big deal sa kanila to. Bumabagyo daw. Bumabagyo, tapos si BP Inday daw pupunta daw ng Germany kasama yung pamilya, mga anak, asawa, tapos yung nanay niya. Matagal na po pala itong nakaplano. Yun po pala yung matagal na po pala itong nakaplano at simula pa nung July 18, na ho yan. Kumbaga, July 18, mag-i-start na yung niya, sa pagkakaalam ko mag-i-start na po yung leave niya. So, naglabas ng pahayag yung OBP. Ito. So, yun. Naglabas mo ng pahayag yung OBP, yung sa, di ba, opisina ng Vice President. Ito, ayan. Makita niyo lang mga kababayan. Ayan. Ayan di ba? Linaw-linaw, di ba? Naglabas mo ng statement. Ibig sabihin, matagal na ho silang nakaplano ho yan. Yung bakasyon nilang na yan. Nataon lang ho talaga na nagkaroon ho tayo ng bagyo. So, it doesn't mean, 'di ba, na kung wala yung 'di ba? Wala yung Vice President, nga naman 'di ba, pigilan yung bagyo. Ay, wag ka muna papunta dito kasi aalis ako. Ganun ba 'yon? Or nasabihin ng ibang mga tanga na, alam niyo 'yun? Yung panahon na 'di ba, may bagyo, asa ang OBP? Asa ng Vice President? Yun yung mga tanong nila ng mga tanga Bakit nyo hahanapin ng OBP trabaho ng OBP iba naman sa trabaho ng DILG. Trabaho ng DILG yan, yung mga sangay ng gobyerno, at trabaho din ng presidente yan. Kung nagigets nyo, di ba? Ang trabaho ng OBP pumalit sa presidente, humalili sa presidente pag wala ang presidente. Yun ang trabaho ng OBP, ng Vice President. Kaya wag nyo hanapin yung OBP, matagal na ho siya nakalive, tapos saka nyo hanapin. Hanapin nyo, tapos bibigyan nyo ng gagawin yung big deal yung pag-alis niya. Samantalang yung OBP, di ba, yung opisina ng Vice President, nagtatrabaho. Di ba, nagtatrabaho sila. Ayan di ba? Kahit wala ho si BP Inday Sara, ginagawa ho ng mga, di ba, ng mga taga Office of the Vice President na tumulong. Kung titignan nyo hindi ho yung masyadong binabalita sa balita. At hindi rin ho yung basta-basta, di ba, tulong lang. Kumbaga, may pagkain, umaga hanggang gabi, nagbibigay ng tulong. Walang pangalan na dyan, na nakalagay, di ba, yung mukha ni Inday Sara, wala. Hindi gaya ng iba, nakasalampak yung mukha. Nakasalampak pa yung mukha doon sa pinamimigay nila.
Ganun ho katindi ibang mga politiko ngayon. Dinadaan sa ayuda para bumango. Di ba? Wag na ho tayo maglokohan. Kasi yun yung nakikita natin, di ba? Doon lang ho tayo sa totoo. Kahit na wala ho yung Vice President, di ba? Nakalibo si BP Inday Sara. Yung opisina ng Office of the Vice President, nagtatrabaho pa din para tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Tignan niyo yung ginawa ni Presidente, di ba, ni PBBM? Pumunta sa kalsada, doon namigay. Di ba? Ang ganda na sistema, pumunta doon sa lugar na, tapos doon sa kalsada namigay. Yung mga tao naghahabol sa kanya parang kawawang di malaman. May video na panoorin nyo. O, ito naman yung nilabas si Pilipinas Today. Makapagtanggol ka agad, fake daw. Bakit? Pinagtanggulan ng mga ibang di ba, sekretary, na sinabi nga nila fake daw tong video. Pero para sa akin bakit sila nagpapaliwanag imbis yung presidente nagpapaliwanag? Nagtatanong lang. At bakit yung mga vlogger ang nagpapaliwanag? Yung mga vlogger. Todo tanggol no? Ayun pagkakalat ng video ni PBBM sa US, pinapaimbestigahan. Fake daw. Ngayon, may lumabas na, yun nga, yung kay DLG, di ba? Secretary Abalo, sasabi niya nga, fake daw. Kung titignan mo naman daw yung tenga ni PBBM, iba daw. Yun yung naging basehan niya. Ay, nako. Pero, merong isang ahensya naman na nagsabi na marami na daw pong, di ba, software para malaman kung fake yung video o hindi. So, may mga nag-try doon sa deepware na software. Pwede nyo tignan doon na sa deepware. Tinignan nila doon sa kung fake or legit yung video. So, ano malabas? Legit yung video. Paano ngayon yun? Diba? Ano ngayon yun? Sabi nyo fake. Ngayon, ginamitan ng software. Sasabihin nila fake. Tama? Taban na rin natin yung video. Grabe yan, yung sinasabi nila na kinumpare sa tenga, hindi ay LG sabi. So marami ng video lumabas dito, At yun nga, inaako na ni Maharlika na sa kanya nga daw galing itong video na to. At hindi lang daw yan ang video na lalabas nila. May kasunod pa. Sa ko yata, 5 pa yata yung lalabas. Doon sa video na napanood ko, may 5 video pa yata lalabas na ganito. So, teaser pa lang daw to, mayroon pa daw mas mahaba na video dito. So, paano nila pasisinungalingan na fake yung video? Diba? Na fake yung video na yan. Na hindi daw yan si PBBM. At, diba, inano pa nga nila, yung mga tanga sabi, iba daw, yung haircut daw, iba. Bangag din to mga ito, Iba daw yung haircut. Siyempre, malamang matagal na video na yan. Kaya naman pareho yung ng buhok na noon sa ngayon. Yung buhok niya nga noon, iba tsaka ngayon Yung mga time na gobernador pa siya Ang sama talaga ng di ba? Ang dating ng ganito, di ba? Kung
Diba? Hindi ho natin hinuhusga ng ating Pangulo, pero kung totoo man ho ito, dapat ho talaga magpaliwanag ang Pangulo nito. Ang Pangulo dapat ang magpaliwanag niyan, hindi ho yung mga vlogger. Tsaka yung mga nakapaligid sa kanya. Kasi nangyayari, di ba? Walang reaksyon yung pamilya. Even Senator Amy Marcos, wala ako napanood na video na, kung meron, itag nyo ako para mapanood ko. Magawa natin ng video. Reaction. No? Wala rin reaction yung ibang kamag-anak niya. At walang reaction lalo ang Pangulo. Ang nagre-react lang yung mga vlogger. Yung mga vlogger tsaka yung mga nakapaligid kay PBBM. Siyempre, yung mga, di ba, pagtatanggol nila yan. Amo nila eh. Hindi nakakaano dito sa bayan na to eh, di ba? Lahat na lang mo sasabihin nilang fake. Pasisinungalingan, di ba? Ang dami na mga video scandal na lumabas na ganyan. Yung mga, iba pa nga, sex scandal eh. Sasabihin nila, hindi sila, kahit na sila. Ito, kitang-kita naman sa video, malinaw na malinaw. Tapos sasabihin nila, AI yan, AI. AI kayo ng ino nyo. Gumagalaw yung kamay, AI. Diba, nakita niyo yung mga video ginagawa na sumasayaw tapos pinalta ng muka. Napansin niyo, yung reaction ng muka, iba. Yung movements ng kamay tsaka ng mga katawan, gumagalaw. Pero yung reaction ng muka, wala. Ito meron kompleto yung reaction, di ba? So, paano natin masasabing fake? Ngayon, kung fake, patunayan nila. Diba? At magpaliwanag ang Pangulo. Hindi yung mga vloggers. Inulit ko. Hindi dapat kayo nagpapaliwanag, kundi ang Pangulo. Hirap pagtanggol, no? Alright, so maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. So don't forget to like and share ang ating mga video na ating ina-upload from YouTube to TikTok and YouTube, no? And syempre, at maraming salamat din sa mga, 'di ba, sa mga kababayan natin na tumutulong pa rin hanggang ngayon do sa mga nasalantahan ng bagyo at do sa mga kababayan natin na tawag dito na apektuhan ng bagyo, sana maging matatag po tayo, 'di ba? At pagdasalo natin na malampasan din po ng ating mga kababayan yung kanilang pinagdadaanan ngayon. No, so kasi maraming nawalan ng bahay. May mga naapektuhan po talaga ng baha na sobra. At sabi nga, di ba, marami daw tayong flood control. Ang nangyari, yun lang naman. Alright, so yun, keep safe and God bless. Alright.